O mga kababayan, pansin nyo ba na nung dinesisyonan ng Senado mga kababayan yung tungkol sa impeachment case laban kay VP Sara ay parang naging biblikal itong si Senator Marcoleta. Naging example niya mga kababayan yung nangyari kina Adan at Eva, yung tungkol sa mga ahas mga kababayan. Oh, apparently, dinaan lang pala ni Senator Marcoleta mga kababayan sa example itong sitwasyon ni na Adan at Eva na binulungan sila ng mga ahas mga kababayan. Gayon din ang mga pangyayari dito sa Senado. Tila lumalabas mga kababayan na ang tinutumbok nitong si Senator Marcoleta ay para ding may mga ahas dyan na pabulong-bulong mga kababayan. Pinopoison ang kaisipan ng kanilang mga kasamahan para labagin ang konstitusyon mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Sinasabi mo nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko. Obvious na siya ang... Alaan, mag-no siya. Siya nga ang nag-motion. Okay, yun na nga po yun Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President. Mr. President, Senate President mga kababayan na. Nung lalangin po yung dalawang unang tao. Yan. Si Adan meron pong kalakip si na Eva. kapasyahan na sinabi sa kanila. Ang kapasyahan ng Diyos mga kababayan ay maihahalin tulad natin ito sa ating konstitusyon ngayon kung i-apply natin sa sitwasyon nila ngayon mga kababayan. Parang ganun. Kanilang dapat na itong gawin. Talagang sundin. huwag ipagwalang bahala. Rules! Ano natin yun? Sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipaggala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Ang daming hayop mga kababayan sa paraiso. Gayon din sa Senado. At sa ating gobyerno mga kababayan, di ba? Sa Senado may mga matsing, Kongreso may mga buhaya, sa palasyo may mga kuting, ahas, penguin, palaka. Hindi natin sinasabi sa Admiral na, hindi natin sinasabing ganyan. Pero para din tayong nasa paraiso mga kababayan at kalakip ng mga hayop na ito ay mayroon ding mga ahas mga kababayan. Huwag na huwag ninyong kakainin yan. Opo. Sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Huwag kayong pupunta riyan. The tree of wisdom. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Ang tanong, sino-sino ang mga ahas na yun, mga kababayan? Balita natin, 4 at kalahati. Kalahati yung isa. May ahas pa nga na mukhang matsing, mga kababayan. Akala mo unggoy. Ahas. Ano? Inintriga yung babae. Yung babae naman. Sabi ng ahas, udaig pa ngayon mga kababayan, no? Sa sitwasyon ngayon, 4 ang ahas. Dati isa lang, kaya Adan at Eva. Ngayon, 4 talaga. Sabi ng ahas, uy, labagin natin ang konstitusyon. Ituloy natin ng impeachment. Huwag kayong maniwala sa Supreme Court. Ahas talaga, no? Talagang biblikal mga kababayan ang mga pangyayari sa Senado. Napaniwala. Yan, parang yung nangyayari. May pasya na yung Korte Suprema May kautosan na. Ang dami namang mga, hindi ko na masabing ahas, ano. Ang dami. Pero kami, pwede namin sabihin. Dahil syempre mga kababayan, bawal yan Yung bibirahin mo ang yung kapwa, senador. Hindi niya sinasabing sila yun. Pero tayo, sila. Pwede natin sabihin mga kababayan, 4 na yung ahas. 4 at kalahati. Ahas. Nag-iintriga. Mali yung Korte Suprema. Mali yan. Ayun sa akin, nakausap ng legal luminary. Pwede nang sumayin ang utos ng Panginoon, konstitusyon. Ganito ang dami nila Puro matatanda pa naman yung mga iba Mukhang iba ito, nandiyan pa sa penalyo nung... Pinaglumutan na mga kababayan. Pinag-iwanan na ng panahon. Kailan tumanda, saka naman nag-iisip bata. Sa bagay, meron ding talata sa Biblia. Yung matandang ahas, sabi. Gurang na ahas. Ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae. Sa Adan at Eva,
kababayan na dito, sa sitwasyong ito mga kababayan, yung gusto nilang tuksuhin, etong mga naniniwala sa konstitusyon mga kababayan. Ang apat na ahas gustong swayin natin. Labagin natin dahil mayroon akong legal luminary na nagsasabi na pwede itong labagin. Unanimous mistake. Wala sana problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangkatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Wala akong... Yung iba mga kababayan, lalo-lalo na si Virus mga kababayan, hindi talaga nakakapagsalita kung walang gadget. High-tech mga kababayan. Parang may the Bluetooth speaker is connected successfully. Mayroon ba secret communication dyan? Hindi niya maalis-alis ang kanyang gadget, mga kababayan talaga. Di baling walang papel. Basta may cellphone lang. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga Gadgets. mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. May implant ba yan sa tenga si Virus? I-check na natin. Sa kabubulong nila. Nako, nasa lakas. May pasyan eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Parang pumasok sa trap. Pumasok sa bitag, mga kababayan. Nakapasok ngayon sa balisasa. Wala na akong Balisasa is trap yan, ha? Pag-trap ng isda. One-way trap na pagpasok ng isda, hindi na makakalabas. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Siya naman kung ano kasi sinabi, kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong Si Eva ang sinasabi niya, mga kababayan babae. Kaya laman yan. May sinabi ba naman nung nagbulong eh? Sabi ng ahas, hindi. Punta ka dyan! Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo, huwag kang maniwala. Ganito Huwag gawin kang maniwala! Unanimous mistakes na sila! mo. Kumain ka. Yung asawa mo. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Yun po yung kauna-unahang under desire na natala sa Biblia. Si Atan. Sumunod eh. Tumawa pala yung Ganun, susunod. Bahala kayo. Pagkain na Adan mga sanas, ang tarap, ang paglunok mga kababayan, dumating ang Panginoon. Ano yan? Andun. Naiwan mga kababayan sa lalamunan ng apple. Kaya naging Adam's apple. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Bulong na bulong sa bongbong. Matatanda kasi na talagang... Yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong tatlong pagkakahalin tulad dyan. Common denominator mga kababayan, ang lahat ng mga ito, mga taong ito na kumukontra, ay mayroong mga common grounds. Aside sa mga syunga-syunga, mga kababayan, eto, following na. Sila sa tatlong larangan. Binangunan pa yan. Magkakapareho sila eh. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung rules of procedure in impeachment proceedings ng House of Representatives. Yan. May isa nga sila siguro sa kanila mga kababayan, walang nakabasa ng rules doon sa House of Representatives. Hindi yung Korte Suprema na desisyon mga kababayan ha. Pero yung rules ng House of Representatives. Meron sila set of rules mga kababayan na hindi sinunod. Na pinoint out naman ni Marcoleta, isa-isa mga kababayan, wala, hindi sila nakasagot. Hindi nga nila kinontra si Marcoleta dahil totoo ang sinabi ng senator. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Sabi pa ni Tito Soto, mayroon akong nakausap na legal luminary. Pwede natin suwayin ang Korte Suprema. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Oo nga no, sa kaliit-liitan sa mga nonsense na bagay mga kababayan, pinipick up pa rin sila ng mainstream media. Apple of the eye sila ng mainstream media. Ang mainstream media na isa sa mga problema dito sa ating bansa mga kababayan. Dahil ina-amplify nila mga words ng mga animal na to eh. Pati words ng mga buhaya. Kino-glorify. Lagi yung mga yan. Tama kayo. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Kahit hindi pagmamahal, kahit neutral lang, lahat sila anti-Duterte mga kababayan. Basta pagdating sa Duterte, wala na due process dyan. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mali na agad ang Duterte. Yan sila mga kababayan, mga animal.
Oh, di ba? Yan ang Oo. common. Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga ang Well, yan. ganun. Wala Kontra. namang yung merong magbubulong sa kanila na ako, basta't ako yung objective ako. Oo. Ako, balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nandun sila sa tatlong yun. Oo. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo, Parang para ba ng balahibo? Birds with the same feather. kung talagang sila ay nag-aaral lang, inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron bang Pinoint out, tumayo ha? sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. Dahil tama, mga kababayan. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga Iniisa-isa nila, hindi nangyari ito, hindi nangyari ito, nilabag ito, nilabag ito. Sabi ni Marcoleta talaga, bingi-bingihan ang mga animal, mga kababayan. Gusto nila i-push talaga. Bahala ka, Marcoleta. Ngayon, mga kababayan, naging senador. Patay kayo. Lagot kayo. Dahil ang bola andun na sa Senado. sinabi ko na Andyan si puro Marcoleta. kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema. Aha. Korte Suprema pa ang nagkamali. Diyos ko. Sabi ng one bull, mga kababayan, unanimous mistake. Ang nagpas... Tapos, sabi ni Risa, dati na eh. Ang Korte Suprema, mayroon na silang nabaliktad na desisyon. Ayun pala, mga kababayan, tungkol yun sa talong. GMO. Na kung saan, mga kababayan, hindi naman masyadong alam yun ng mga judges talaga, yung mga genetic na. Ang subject talaga yan for change dahil technology yan, mga kababayan eh. Eto, sitwasyon ito, mga kababayan. Huwag nilang ikumpara sa talong dahil sitwasyon ito na mayroon ng set of rules. Impeachment situation, mga kababayan, na mayroon ng dapat sinusunod na rules. Maliwanag pa sa sikat ng araw na nilabag nila. Hindi yan kagaya ng talong na pwede mo pang ibaliktad ang teknolohiya. Yeah, ang nagkamali daw, hindi yung mga naghanda. Dapat sana ako, kahit na paano, merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon isa, dalawa hanggang tatlo, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala. Hindi kinontra. Walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi Hindi rin pinakinggan. ko, yung impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment din. Opo. Natuloy kunwari. Ha? Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Pati-dismiss ko agad yun eh. Walang verification. Walang verification. Pero mahirap kasi, mga kababayan, kung mag-convince sila ngayon 20th Congress dahil para na rin nang inamin na mayroong jurisdiction ang Senado. Mabuti na rin yun, mga kababayan, in-archive. Mas okay nga yung yung mas brutal pa na suggestion ni Tulfo na i-dissolve. parang powder, mga kababayan, na sabon, i-dissolve natin. Kaso nga lang sasabihin naman Lacson na wala yan sa rules, wala yan sa rules. Pero tama naman yung sabi ni Marcoleta, mga kababayan, na i-dismiss dahil may kapangyarihan naman talagang i-dismiss, mga kababayan. So hanapan nila ng butas eh. So i-archive na lang kaban as good as inilagay na sa kabaong, mga kababayan. Tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. So, balikan nyo ka ako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Mere scrap of Pag-uusapan pa paper. ba natin ito? Hindi na. Yun, maliwanag pa sa sikat ng araw. So, ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.